Master Jet, ano po yung cash surrender value ng GSIS? Ito pong cash surrender value ay related po ito doon sa atin pong policy sa GSIS. No, particular po doon sa mga na-hire bago ang August 1, 2003. Dahil yung kanila pong uri ng policy na binibigay ng GSIS ay ito pong life endowment policy. Yung policy po na mayroong maturity depende sa edad ni personnel o edad ni GSIS member nung siya ay naging miyembro ng GSIS. At ayon sa website ng GSIS, ang cash surrender value, ito yung value ng policy earned during the term of the insurance and is payable to members less all outstanding obligations. Ito po tumutukoy doon sa inyo pong policy loan. Kung meron po kayong policy loan, dito po binabawas yung inyo pong utang kung kayo ay nag-apply ng loan at hindi kayo nagpapadidak o kaya ay mayroong deduction pero hindi pa fully paid. When they resign or separate from the service before the maturity date of the insurance policy. Kasi nga, yung life endowment policy, meron po siyang maturity, no? Pero yung bago na uri ng policy, yung enhanced life policy, wala na po siyang maturity upon separation na po. Ngayon, if from our monthly contributions kasi sa GSIS, merong portion doon na napupunta dito sa cash surrender value ng policy po natin. No, so dinadagdag siya doon every month na meron po tayong remittance sa GSIS. At kapag mag-separate yung member bago pa man yung maturity ng kanya pong policy, makukuha niya from the GSIS yung naipon na cash value ng kanya pong policy doon sa sinasabi natin na portion ng atin pong monthly premiums. So ganun po yung mangyayari. Even with the new policy, meron din po tayong parang ganito, no, dinadagdag siya doon. At kung magkano po yung naipon mo, yun din kasi yung naging basihan sa kung magkano ang pwede mong ma-avail na GSIS policy loan. No? So, siya po yung maging basis. Ngayon, if nag-mature na yung policy doon sa old, no, yung mga na-hire nga before August 1, 2003, ay doon na sa maturity value ibabawas yung kanila pong mga utang, tapos bibigyan sila ng bagong policy sa GSIS. Kasi dapat po mayroon tayong always active na policy para just in case na kunin na ni Lord ay at least may makukuha pa rin po, no, yung mga naiiwan from doon po sa life policy na yon. And yun nga, every now and then, every month, kapag mayroon tayong premium remittances sa GSIS, nadadagdagan itong value ng policy na pwede po natin makukuha. Ngayon, dito po sa bagong policy ng GSIS, Enhanced Life Policy, no, yung kanya pong maturity ay upon our separation. No? So kapag nag-separate na tayo from GSIS, from government service, kung magkano yung naipon natin doon from our monthly contribution, yun po yung makukuha natin from GSIS as parang termination value ng policy po. Pero iba po yun doon sa makukuha ng pamilya kapag kukunin na ni Lord yung GSIS member. So yun po ang tungkol sa cash surrender value na related doon sa GSIS.